Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay nawala ng saglit sa iyong bahay ng ilang oras, araw, linggo, buwan, kahit taon, bukod sa matatandaan ka pa rin ng mga hayop o mga fur babies mo, sa pag-aaral ay nakalagay na ang isa sa mga rason kung bakit nag-uuwi ang mga ito ng toys o kung ano-anong mga bagay ay pagpapakita ng pagmamahal. Pero papaano kung nagdala ito ng bagay na hindi kaaya-aya? Ang ikikwento ko ngayon ay ang kaso na gumulat sa mga Filipino at dumurog sa puso ng mga taong nakarinig nito. Ang lungsod ng Toledo na makikita sa probinsya ng Cebu ay kilala dahil dyan makikita ang pinakamalaking copper mine. Ayon sa census, ang lungsod na yan ay tahanan na mahigit kumulang na 200,000 mga tao. Meron dyang 38 barangay. Kung ikaw ay magche-check sa internet, makikita mo na hindi papahuli ang Toledo pagdating sa ganda ng kanilang kapaligiran. Kilala dyan ang Campalado Sandbar, Biga Pit, Lake Pinganon, Malubog Dam at kahit ang simpleng sunset ay maipagmamalaki ng mga taga dyan. Ngunit sa likod na kagandahan ng lugar na yan ay hindi naman maipagkakaila ang kahirapan. Base sa datos na inilabas, ang local government ng Toledo ay aktibong nilalabanan ang kahirapan sa pamamagitan ng iba't ibang programa. At base sa pagsusuri, ang isa sa pamilyang nangangailangan ng tulong ay ang mga Abarquez. Ang mag-asawa ay naiulat na nakatira sa bahay na ito. Si Christine at asawa nito ay ginawa ang kanilang makakaya, maibigay lamang sa mga ito ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng 3 mga anak na purong mga babae. Sa dami ng mga nangyayaring krimen kahit salat sa buhay ay hindi sila nagkulang na magpaalala sa mga ito na mag-ingat. Ang magkakapatid ay nagawa nilang mapapasok pero ang graduation ng mga ito sa elementarya ay hindi na nadaluhan ng kanilang ama dahil ito ay dinampot ng mga otoridad at kalaunan ay hinatulang makulong. Si Christine ay mag-isang itinaguyod ang kanilang pamilya. Pinasok nito ang lahat ng mga trabahong kayang mapapasukan. Ang buhay na mag-iina ay hindi naging madali, pero ang mga bata ay lumaking maayos. Ang 3 ay maagang namulat sa kanilang sitwasyon pero kahit mahirap, hindi yon nakapigil sa magkakapatid upang magkaroon ng mga ito ng normal na pamumuhay. Ang 3, lalo na si Crystal Joy na pangalawa sa magkakapatid, ay aktibo at parte ito ng ilang mga aktibidades sa kanilang komunidad. Ito ay naiulat na isinilang noong December 25, 2013. Kahit sino ang kausapin mo, ang mga ito ay magkakasundo na ang 12 taong gulang ay mabait, masayahin, bubbly at literal na ito ay talagang joyful. Ito ay isang malambing na anak at sa social media ng kanyang ina ay makikita mo na ito ay talagang palatawa. Bukod sa pagsali sa iba't ibang aktibidades sa eskwelahan, si Joy at kapatid nito ay naglilingkod din pala sa simbahan. Tuwing linggo, kung hindi ang kanyang pinsan o ate, si Joy ay hindi nahihiyang mag-lead upang magdasal sa simbahan. Sa interview na ito sa ilang kapitbahay ng mga Abarquez, ay ibinahagi nila na minsan kung gipit ang mga ito ay nangihingi si Joy ng ulam at pagkain. Dahil sa kahirapan na naranasan nila, yan ang ginamit ng mga ito upang mangarap na kung sila ay mag-aayos sa pag-aaral at magiging masipag, ay papasaan ba at makakaahon rin sila sa kahirapan. Sa video na ito ay makikita mo na ang 12 taong gulang na si Joy ay masayang nagsasayaw kasama ang ilang mga kabataan. Ang mga kaanak nito ay proud sa kanyang ginawa at excited sila lalo na ang kanyang ina sa maaaring marating ito sa buhay. Pero nitong taon lamang ang mga tao ay manghihinayang dahil si Joy ay naging biktima ng isang krimen.
Base sa ulat noong February 11, 2026, ang nanay nitong si Christine ay nagtaka nang lumagpas na ang alas 5 ng hapon ay hindi pa rin ito umuwi. Dahil sa hindi normal na wala pa ito sa bahay ng ganung oras, si Christine ay kinontak na ito sa pamamagitan ng chat. Nang hindi nagre-reply ay tinawagan na niya ito, pero agad binalot ng takot at kaba ang kanyang nararamdaman dahil kahit ilang beses na niya itong kontakin ay hindi talaga ito sumasagot o nagre-reply na talaga namang hindi normal sa pag-uugali ni Joy. Mas kinabahan na sila nang lumulubog na ang araw at nilamon na ng dilim ang kapaligiran ay wala pa ring Joy na nagpapakita. Sina Christine ay nagtawag na ng kanilang mga kaanak at kapitbahay at sama-sama nilang sinuyod ang lugar na alam nilang madalas nitong puntahan. Pero wala silang Joy na nakita. Natapos ang araw ng February 11, kahit anong hanap ng mga ito ay walang makapagsabi kung nasaan ang dalagita. Kaya kinabukasan gamit ang mga larawang tulad nito, pati na ang social media, sina Christine at dalawa nitong kapatid at ilang kaanak na mga Abarquez ay humingi na ng tulong sa publiko para mabilis itong makita. Ang pagkawala ng dalagita ay nakarating na rin sa ilang mga personalidad at kahit ang mga ito ay humingi na rin ng tulong sa kanilang mga taga-subaybay sa pagpapakasakaling may nakakita dito. Ipinaalam na rin ni Christine ang pagkawala ni Joy sa mga otoridad na agad naman na nag-file ng missing persons report. Kahit anong tirik ng sikat ng araw, sama-sama ang mag-iina na ipinaskil ang mga larawan ng dalagita sa iba't ibang establishmento, sasakyan at mga poste sa buong Toledo City. Nang walang resulta sa ginagawa nilang yan, ang lokal na pamahalaan ng lungsod ay nagbigay naman ng pabuyang 10,000 piso sa taong makakapagturo o makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkawala nito. Nang bigo na makakuha ng tip, ang mga otoridad naman ay tiningnan at lumapit na sa ilang mga establishmento sa lungsod. Dahil nagbabaka sakali ang mga ito na nahagip ng CCTV ang dalagita. Pero kahit sama-sama na ang effort ng mga tao makita lamang si Joy, ay hindi pa rin ito matagpuan. Lumipas ang 1, 2 hanggang umabot na ito ng mahigit 1 linggo, sina Christine na hirap na ang kalooban ay hindi tumigil na makita ang kanilang mahal sa buhay. Hanggang noong 8 araw na ito ay nawawala. Base sa report noong February 19, bukod sa nawawalang dalagita, ang buhay sa barangay poblasyon ay normal lamang. Ang ilan ay madaling araw pa lamang ay umaalis na para magtrabaho. Pati ang residenteng si Ronico Labador ay bumangon rin ng pagkaaga-aga. Nang matapos sa kanyang trabaho at makauwi sa kanyang bahay, nagtaka ito sapagkat ang aso niyang si Miat ay hindi siya sinalubong. Hinanap at naikot na niya ang loob at labas ng kanyang bahay pero hindi niya talaga ito makita. Kaya lumabas siyang muli at paulit-ulit niya itong tinawag hanggang ang aso ay dumating. Kahit malayo pa ang hayop ay halos masuka-suka na si Labador dahil sa baho. Nang makalapit ay napagtanto niyang ang napakabahong amoy ay nanggagaling pala sa dala nitong bagay. Noong una ay inakala ni Labador na ang bagay sa bibig ng kanyang aso ay isang patay na hayop. Ngunit napaatras siya na mapagtanto na ito ay isang paa ng tao. Agad siyang kinabahan kaya mabilis siyang nagtungo sa kanilang barangay. Kasama ang mga tanod, pati kapitan at ilan nilang mga kapitbahay, ang mga ito ay sama-samang dumating sa bahay ni Labador. Nang tanungin kung saan niya nakita ang aso ay itinuro nito na lumabas si Meyat mula sa masukal at magubat na bahagi na ilang metro lamang ang layo mula sa kanyang bahay. Ang mga ito ay sama-samang sinuyod ang daan, pero habang sila ay papalayo ng papalayo at sa pagsukal na kanilang dinadaanan, ay siya namang paglakas ng mabahong amoy na nalalanghap nila. Nang makarating sa parteng ito ng gubat ay halos masuka-suka at magtakbuhan papalayo ang mga tao nang makita ang isang babae na nakagapos sa puno. Ang ilan ay hindi malaman kung tatakpan ang kanilang ilong dahil sa amoy at ang ilan naman ay hindi rin malaman kung ang tatakpan nila ay ang kanilang mga mata dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng taong nakita nila. Base sa ulat, ang bangkay ay hindi makilala dahil bukod sa nasa advanced decomposition na ito o nabubulok na sa tindi ng init sa gubat, nakakaawa na ang ulo nito ay humiwalay na rin.
Ang bangkay ay nakatali pa sa isang puno na parabang kung sino man ang salari na pumatay dito ay sinigurado na ang dalagita ay hindi na magagawa pang makatakas. Sa bilis ng pagkalat ng balita ngayon dahil sa internet, ang masamang balita ay agad nakarating sa pamilyang Abarquez. Sa hinala na yon ang nawawala nilang kaanak, ang mga ito ay mabilis na pumunta sa gubat na makikita sa boundary ng Barangay Ibo at Barangay Kabituonan. Ang lugar na yan ay may layong 2 hanggang 3 kilometro mula Barangay Poblasyon kung saan nakatira ang biktima. Bagamat talagang nabubulok at wala ng ulo, si Christine ay positibong kinilala na ang bangkay ay sa kanyang anak na si Jojoy dahil sa jogging pants at kwintas nito. Ang mga kaanak nito, lalo na ang kapatid at nanay ng biktima ay talaga namang naging emosyonal sa kalunos-lunos nitong sinapit. Kalaunan, ang ulo nito ay natagpuan hindi kalayuan sa katawan nito. Ang mga otoridad ay agad itinaas ang simpleng missing persons report sa homicide case dahil klaro na ito ay biktima ng isang krimen. Ang nakakagulat na balita na yan ay mabilis na nag-trending sa social media. Kaya ang tanod, kapitan pati mayor doon sa Toledo ay hindi rin napagilan na mag-post. Gamit ang kanyang page ay ipinangako ng alkalde sa mga tao na hindi siya titigil hanggang mabigyan ng hustisya ang pamilyang Abarquez. At upang mapagaan ang nararamdamang paghihirap ng naiwan ng biktima, inanunsyo nito na sasagutin na ng local government ang gasto sa burol at pagpapalibing dito. Dahil rin sa sinapit ng grade 6 student ay sinabi ng alkalde na i-review niya ang peace and order measures sa kanilang lungsod sapagkat meron lamang palang 100 mga kapulisan para masigurado na ligtas ang mahigit kumulang na 230,000 mga residente sa Toledo City. Bukod sa tulong na yan, ang ilang mga vloggers ay kumalap din ng pera upang maibigay sa nanay ng biktima. At sa interview kay Christine ay binahagi nito na bago pala umalis ang kanyang anak sa kanilang bahay noong February 11 ay niyapos at hinilgan siya nito. Ang hindi niya alam ay yun na pala ang huling beses niya itong makikita. Kahit hindi pa lumalabas ang resulta sa autopsy nito, ang ilan ay mabilis na nakabuo ng teorya na baka ang biktima ay dinukot tapos pinagsamantalahan sa pinatay. May ilan naman na nakapansin na tila pabata ng pabata ang mga biktima ng krimen lalo na sa Cebu. Naalala ng mga ito ang kaso na na-feature ka na rin sa channel na ito tulad ng kay Christine Silawan na 16 na taong gulang lamang noong patayin at balatan ang mukha. Naalala din ng mga ito ang kaso ng nangyari ng 6 na taong gulang na si Ella Joy noong 2011. Bagamat magkakaiba ang edad, ang mga ito ay pare-pareho namang naging biktima ng karumal-dumal na krimen. Ilang araw pagkatapos madiskubre ang bangkay ng biktima, ang death certificate nito ay lumabas at nakumpirma na ang rason kung bakit ito namatay ay dahil sa pananakal. Kung nakasaad sa mga naunang report na ito ay ginahasa bago patayin, idinagdag ng mga investigador na noong makita nila ang biktima na nakatali sa puno ay nakakita sila ng foil at posporo. Malakas ang paniniwala ng mga tao pati na mga otoridad na ang mga gamit na na-recover doon ay maaaring ginamit ng salarin o mga salarin para humithit ng ipinagbabawal na droga. Kaya ang unang naisip ng mga pulis ay adik ang gumawa noon sa dalagita. Ang mga gamit ay agad nilang ibinigay sa mga eksperto dahil nagbabakasakali sila na mayroong DNA na makuha. Habang nangyayari ang lamay at mga interview sa kapamilya ng biktima, ang mga otoridad ay walang sinayang na oras at sinuyod nila ang bawat establishmento na may CCTV. Ilang daang kopya ng mga security footage ang review ng mga ito hanggang makita nila si Joy na naglalakad sa bahaging ito ng kalsada noong February 11. Ang dalagita ay nakasuot ng berdeng damit, itim na jogging pants at mapapansin rin na ito ay abala na tila ba ito ay may kausap sa kanyang cellphone. Nadaanan pa nga nito ang isang motorista. Pero pagkalipas ng ilang sandali, sa ibang anggulo ng CCTV mula sa isang bahay, si Joy ay makikitang nakaangkas na sa isang motorsiklo. Bagamat nakatalikod, ang lalaki ay agad nakilala at ang lahat lalo na ang kapamilya ng biktima ay talagang nagulat. Base sa ulat, ang taong yan ay ang 27 taong gulang
na si Ruel Lagaras Villapina Jr. Si Christine na nanay ng biktima ay hindi makapaniwala dahil una, si Villapina ay isa pa sa mga taong tumulong sa kanilang maghanap. Para sa kanya ay para silang pinagmukhang tanga nito dahil aligagana pala sila at hindi magkaintindihan sa kakahanap ay yun pala ay ito lamang ang suspect. Ang pangalawang rason kung bakit mas masakit ang nangyari ay dahil tiyuhin pala ng biktima ang suspect at close pa si Joy kay Villapina. Kahit nakita na sa CCTV na ang huling kasama ng biktima ay si Villapina, ang ilang mga kaanak nito ay hindi naniniwala na kaya yung magawa ng hininalang salarin. Sa totoo nga, ang ilan ay nagsabi na baka hindi lamang isa kundi ilang grupo ng kalalakihan ang suspect sa nangyari. Ang teorya nilang yan ay ibinase nila di umano sa nakita nilang mga kalalakihan na nakita sa kalsada bago mawala si Joy. Dahil si Villapina ang huling kasama ng biktima, ito ay agad inaresto ng mga otoridad at sinampahan ng kasong pagpatay, panggagahasa, kidnapping at may posibilidad din na madagdagan pa yan dahil nga sa menor de edad si Joy. Kung si Villapina nga ang talagang gumawa ng krimen, maaaring hindi ito makulong sa kulungan dahil ayon sa lolo nito na kinilalang si Nicolas Lagaras, si Villapina ay hindi pala normal. Ang ibig nitong sabihin ay 15 taong gulang pa lamang ang hinihinalang salarin ay umiinom na ito ng gamot dahil meron siyang sakit sa pag-iisip. Sa madaling salita, 12 taon na pala itong ginagamot upang maging maayos ang pag-uugali nito. Kung mapatunayan nga na ito ay merong sakit sa pag-iisip sa pamamagitan ng medical records, mga reseta ng doktor at iba pa, kung mapatunayan itong guilty sa halip na sa regular na kulungan, ang hukom ay pag-uutos na makulong sa mental health facility gamit ang buwis o tax ng sambayan ng Filipino. Ito ay isa sa ilalim sa ilang buwan o ilang taong gamutan. Kung sakaling si Villapina ay maging okay na, depende sa kanyang kondisyon, may posibilidad na siya ay pag-utos na makulong sa regular na kulungan o kaya naman ay palayain. Pero kailangan niyang sundin ang ilang mga kondisyon o mas kilala sa tawag na probation. Ako na lang daw para sa hindi niya nakitay daw para sa mga kuha na sa intay na ako malukuit lang ka ay na sa suspetsado. Ako na lang sa malukuit lang ka ikaw. Pero kahit galit na ang publiko sa kanya, kung kakausapin mo si Villapina ay itatanggi nito na siya ang suspect sa nangyari. Ngunit kahit ano ang pagtanggi nito, para sa mga otoridad ay case closed na ang nangyari. Ibinahagi ng mga ito na bukod sa ito ay isang drug addict, ay may 2 na pala itong pending na kaso ng panggagahasa. Noong February 24, 2026, 5 araw pagkatapos matagpuan ang naaagnas ng bangkay ni Joy, bandang 3:00 ng hapon kahit napakainit noon, ang mga tao ay hindi natinag at ipinakita nila ang kanilang suporta sa pamilyang Abarquez. Mas naging emosyonal pa ang lahat nang ang ama nito na nooy isang PDL o Person Deprived of Liberty ay pansamantalang pinayagan na makalabas upang makapagpaalam sa kanyang namayapang anak. Pero kahit napakasakit ng pinagdadaanan ng naiwan ni Joy, ang komunidad sa Toledo ay hindi sila pinabayaan. Ang mga ito ay nakatanggap ng pinansyal at emotional support na nagpapalakas ng kanilang loob upang lumaban para makamit nila ang hustisya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.